Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bayat. Eto na nga, pag-uusapan natin. Ako po, si Romualdez, pinangalanan na sa wakas. Gago! At grabe ha, mukhang damay ang Malacanang. Naku po, patay tayo dyan, ha? Oh, naku. Gago! Ano ba yung sinasabi mo, Banat ba? Eto na nga, pinangalanan na po si Romualdez na tumanggap di umano. Naku pa! Hindi ho milyon. Hindi ho milyon-milyon. Billion, ladies and gentlemen. Higit kumulang 1.7 billion. Gago! Di umano, allegedly. At yan po ay nanggaling mismo dun sa taong nag-deliver. Naku po. Gago! And ladies and gentlemen, take note, ha? Take note. Isang delivery lang yan. Naku, ilang beses kaya nagpag-grab si Speaker Romualdez. Naku po, naku po. Gago! Ay, naku, kaya naman pala eh. Kaya naman pala. Oh, di ba? Hindi na tayo masasabi. Basta, eto lang mga kababayan. Ha? Sabi nga nila, walang bahong hindi mailalabas. At saludo po tayo doon sa Marines na nagbulgar finally. Kasi, alam mo ang tindi ng pasabog na ito. And yet, yung ibang mga senador mas interesado doon sa mga walang kwentang testimony. Hindi, mamaya pa. Kasi ganito ganire ha. Alam nyo, ladies and gentlemen, yung mga pagdawit doon sa mga senador, lalong-lalo na siyempre yung Senate President, dinawit nila, di ba? Pero ang linaw naman wala hong hinihingi. Hindi naman nangihingi kahit na ano. At wala naman po talagang direct involvement. Basta mapangalanan lang. Para para madiskaril yung yung tunay na usapin. Which is, kita mo dito sa Senate, nagkakaroon ng parang battleground. Na parang, sandali, ibalik natin doon sa issue. Ito mismo, detalyado, binigay. Allegedly binigay dito kay Romualdez at kay Zaldico. Bakit doon tayo sa walang direct connection sa mga senador? Kasi siyempre, ang ilalagay ng media kung hindi babanggitin to mga senador? Alam mo naman ang mga media natin sa Pilipinas, bayaran. Gago! Ang tanong, yan kayang 1.7 billion na yan, ilang media kaya ang nabayaran? Gago! Oh. Hindi, para sa kaalaman ninyo, para mas maintindihan natin, ladies and gentlemen, kung ano talaga ang tunay na nangyari at kung bakit natin sinasabi na tila talagang merong pagbababa ng mga testimony nitong Marines na ito. Di ba? Kasi ito, panoorin natin para malinaw Ayan. Wait lang, chotomate. Ayan, yan. Pasok, sir. I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito. At wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa. May asawa. Nasa tamang edad, Pilipino.
makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Grabe, no? Bayani itong maman to. Sarabi, no? Para sa kinabukasan ng aking pamilya at ng ating bayan. Grabe. Bayani ka, sir. Saludo ko sa'yo. Balik. Kanan pala. Saludo ko sa'yo. Yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Sana may magtapo ng basura sa akin. Sabi ko sa inyo, sa basura may pera eh. Yan, kaya may kasabihang ganyan eh. Sa basura may pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. 48 million, no? Grabing basura yan ah. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat. Post-it, ibig sabihin nito ha, post-it po yun. Meron yan yung ini-sticker ng ganun ha. Sticker yan ha. Tapos nandyan daw yung presyo o yung laman ng basura. Malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico Yon. at sila ang mga detailed
sa mga ganyang activities. Zaldi ko na naman. Ako, kakaiba ka talaga. Ibang level ka talaga. Walang tumalo sa'yo. Tinalo mo yung pamilya ng mga Marcos. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 Naku, patay at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Dapat patawag yan. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. AXIS. Ladies and gentlemen, AXIS. Kanino po bang party list yan? Sino po bang naging congressman yan ng AXIS party list? Sino? Sige nga ho. Sino isa sa mga naging representante o isa sa mga nominee ng AXIS party list? Ayoko ng pangalanan. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Importante po kasi baka akala ninyo yung binabasa parang scripted. Hindi po yan po ay affidavit. Importante kasi yan yung sinumpaan niya Yan yung sinumpaang salaysay niya. So, importante na mabasa niya. Okay? Pag sinabi mo sinumpaang salaysay, ayan talagang pwedeng gamitin sa korte. Yan po ay notaryado. Ibig sabihin, talagang yan sa abogado. Hindi pwedeng makaligtaan mong sabihin yung mga dapat mong sabihin. Huwag kang magmadali. Relax ka lang. Naha-high blood sa'yo si Tatang. Alam mo naman si Tatang, medyo high blood ito eh. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na akong... Hindi ko makita na putol na siya. May nagputol. Kasi walang print. May nagputol. Sino kaya nagprint yan? Gago! Hindi. Ewan ko tingnan natin kung ano yung part na naputol. Okay? Tingnan natin. Si Senator Marcoleta, meron siya yung walang putol. Ito kasi parang may putol eh. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Ayan mismo diniliver sa bahay. At saka detalyado yung bahay alam niya. Ibig sabihin, pwedeng i-check yan. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. 46. Ibababa lamang namin ay 35 malita para... 46 ang binaba, 35.
Okay? So, more or less, 11. I-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Grabe, no? Linawin natin, from 46, ibinaba 11, ha? Tapos, 35 ang natira at hinatid kay Romualdez. Pareho silang meron unit sa may BGC, anak ng weteng. Ganong katindi ang mga dumadaan dyan, milyones pala. Kaya kung gusto mong yumaman, pasagasa ka sa BGC. Baka isa sa mga sumagasa sa'yo, may lamang maleta. Joke lang po yun, joke lang. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Hanapin nga natin yan, 42 McKinley Street, Taguig. Kakatok ako, hingi ako ng basura. Ako po yung basurero. Mangongolekta na ako ng basura. Ladies and gentlemen, pwede nyo nang puntahan yan para mangolekta tayo ng basura, ha? Kita niya, binanggit niya talaga yung bahay. Hindi po ako nagbanggit, siya po nagbanggit. Binanggit niya po mismo yung bahay ni Romualdez. Magkalapit lang sila. Talagang nag-aatid daw ng 35 na maleta ng pera na may nagkakalamang 48 million. Naka! Ang lupit nito, ladies and gentlemen. Ang lupit nito. Di ba? Naka po. 48 million kada maleta, ha? So times 35, that's more or less 1.7 billion. Kasi 1.6.9 atay na 1.6 point. So ni-round off na natin to 1.7 billion. Naku po, patay tayo dyan. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng... At isang beses na deliver lang yung 1.7, ha? 3 beses delivery. Okay? So, 3 beses ang delivery. Hindi natin alam kung magkano yung mga ibang laman. Basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico. Dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Naku po, sikat ka na, bata. Bata, sikat ka na. Naku po, patay tayo dyan. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Kung sino man na nakakakilala sa mga KTV, JTV, club, at kung ano-ano pa sa taong ito, alam nyo na. Ang pulyado nito. John Paul Estrada, hindi ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni
Representative Saldico, sabi mo rito ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery, Your Honor. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Grabe po. Mapapamura ka? 3 times a week? Magkano na lang ang nakuha ng animal na... Kaya sana yung iba pang mga Marines, yung mga sundalo na mahal ang ating bayan, na meron kayong sinumpaang tungkulin na poproteksyonan nyo ang taong bayan. Ito po ay literal na pang-aapi sa taong bayan dahil ang pera ng taong bayan ang nawawala dito. So yung mga sundalo, mga retired, o di kaya sama na natin yung mga pulis, baka may pag-asa pa tayo sa pulis. Kaya lang minsan talaga ang pulis kinamatis. Sa mga pulis at mga retired military o any uniform personnel na nagsisecure sa mga pamilya Zaldico, kung kayo ay may alam, at sa pamilya ni Romualdez, kung kayo ay may alam, palubog na ang inyong mga amo, it's time for you to contact Marcoleta para magbigay ng inyong mga corroborating statement. Diba? Na sana talaga ay para kayo sa bayan. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, saludo. maliwanag ba ang ibig... Nagbigay tayo ng tulong dito sa mamang to. Naku, kung makahanap lang sana natin para matulong kasi may mga pamilya, may mga anak daw siyang binubuhay. mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng 1 linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng 1 linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, may Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Oh, okay lang. Okay lang. Sige boss, Meron nanghiram lang pa naman namang- ako sa iyo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So,
Pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganon, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Hoy, Malacanang! Gago! Aguado sa Malacanang daw. Patay kayo dyan. Hindi, alam mo ito bakit importante nating malaman ito? Kasi ganito lang yan kasimple, ladies and gentlemen. Ganito lang kasimple yan. Yung sinasabi niyang bahay ni Zaldico at si Martin, parehong sa BGC. Pero ito, pinadi-deliver daw sa kanya, malapit sa Malacanang. So kung ikaw ay mga congressman, kung ikaw ay, kanino pa kayo ipapadeliver ni Romualdez? Bakit niya bibigyan? Halimbawa lang, let's assume that yung accusation nito ay totoo. Bakit magbibigay ng pera sa congressman si Romualdez? I don't think so. At saka sigurado, hindi na, kung paano yan, lang yan, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon, madali nang dalhin yan. Pwede na magpalitan yan sa Congress o kaya sa mga meeting places sa Bonifacio, sa BGC. Pero bakit may malaking perang i-deliver sa may Malacanang, malapit? Ba't hindi sa BGC? Doon nga sila magkakasama, di ba? Ambira. Gago! Pero huwag kayong mag-alala, ladies and gentlemen. May to the rescue naman Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Ayun, Sino ayun. May nag-rescue. Excuse me, Senator Marcoleta? Sino si Michael Yang? Sandali, nasa Malacanang na tayo Ba't tapo daw uli kay Michael Yang? Michael Yang. Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Anong relevance nun, Lacson? Para madiin mo na naman si Pangulong Duterte dahil sabihin na naman ng iba, kaibigan si Michael Yang, na si Michael Yang. Hindali, dating bahay lang niya yun Wala naman siyang kinalaman dyan. Bakit nandun ang focus mo? Hindi, sorry Lacson ang dami sinabi nitong maman to. Sinabi niya na yung pinakamatinding pasabog sa lahat. Umaabot na 1.7 billion more or less ang di umanong natatanggap ni Romualdez. Ang tanong mo, yung Michael Yang ba na yun Una-una hindi bahay ni Michael Yang yun dating bahay. So wala na siyang kinaugnayan doon. Bakit ka concerned kay Michael Yang? Ba't di ka concerned doon sa sinabing kay Romualdez? Tapos ipapasok mo nung andun na yung Malacanang. Napaka-obvious ito ni Lacson. Halatang-halata ka. Ang problema, na-distract ko si Marcoleta. Hindi niya na-follow up yung Malacanang Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yang? Allegedly, Your Honor.
Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yun? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandoon pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron pa pong Thank you. gustong Pwede bang ako ang magtanong? Pwede ba ako sumali dyan sa Senate, ano? Pwede ba kahit hindi senador magtanong? Hindi kasi papalo up ko lang sana yung Malacanang. Kung sino ba nakatira doon? Saan ba banda yun? May nakita ba siyang PSG doon? Ang daming pwede pa itanong. Na-distract kasi. Na-distract nung segue ni Lacson. Eh. Pambira, oo. Yeah, Tanong natin may mga kasama. papakita pa ako isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Naku, sino naman yan? Kapa. Banat bay, wag kang ganyan. Pangit ka din. Kaya wag kang magsabi ng pangit sa ibang... Wag ganun. O, sino to? Sino yan? Mark Tiksahi, Your Honor. Naka! Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ito yung dalawang parang katiwala ni ni Zaldico. Naku. Tanong natin yung mga nanonood dito na mga CA diyan. Baka kilala nyo ito. Baka mapupunta ito sa mga club ninyo, pupunta ito sa mga city, ano ba yun? JTV, KTV, at kung ano-anong TV. I-identify nyo nga kung magkano ang ginagastos dyan sa inyo. Para alam natin. Baka naman nagpupunta rin ito sa casino. Yung mga casino dyan. Nako, siguro, iniimbestigahan na rin ito. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo Dalawa ito na. si Mark, engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito? Mark po and Paul, karaniwan po ng Okay, thank you. Thank you, Senator Marcola. Hindi ako Mr. patay. Chair, may tatanong lang po kung Yes. with the permission of Yeah, okay. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48. Ayan na. Kino-cross-examine na siya nung, ewan ko kung abogado ba ito ni Romualdez. Basta kino-cross-examine na siya. Pero suplak dito si Erwin eh. Suplak siya dito eh. Million bawat isa, tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi Binabasa niya yung tanong, ano? May sumulat. Hindi ko alam kung may sumulat o may nag-text. Padre. Kumpare. Ito, mga tanong na to, mabubuking mo to kung nagsisinungaling to. Para masira natin yung credibility. Hindi. Imagination ko lang yun. Baka may nag-text na kumpadre siya. Hindi natin alam. Malay mo lang. bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo ang delivery? Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or... Ayun, hindi naman. So, konti lang iba. Mga, hindi naman ganong kalaking billion. Mga siguro, mga 100 million lang. Mga 500 billion. Mga ganon lang naman. Chipipay lang. Pwede nang bumuhay ng ilang pamilya. Pwede nang gumawa ng ilang ospital. Pwede na magpakain ng taong bayan. Talaga yan. At higit sa lahat, malamang, yung baha sa atin, alam na yan, para ng ano lang yan sa atin kung talagang ginamit sa tamang
infrastructure. Monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, now 1 minute. Isang tanong na lang. Oh, sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po yung Ay, patawarin na natin, Sir Erwin. Patawarin na natin. Kasi one time lang naman eh. One time lang naman yung 1.7 billion. Ay, yung 2 plus billion. One time lang naman yon. Patawarin na lang natin siguro. Maganda siguro, ganun na lang. Ano? time ko lang yan nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Thank you. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idine-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita minsan, mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutes, pangkaraniwan, 15 to ano, Your Honor? Yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in ano yung ganun kabalk yung balita na yun, Your Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Na Honor. may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulat. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30. DPWS Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37 eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako nung Hindi nga, sa dulo sagutin mo, nagkamali ka lang. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagkamali. Ano nga? Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, ano po, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na pong mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Hindi mahaba pa yan eh. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Yeah. Para maliwanag lang. Oo, Hindi gusto ko lang sinadyang maliwanagan kasi Yeah. nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta doon sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yon. Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naalala po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. Ang susunod po ay si Senator Risa Hontiveros. You may have the floor. Salamat po, Mr. Chair. Isa munang follow-up question kay Ginoong Guteza. Paano niyo po nalaman na bahay yun ni Michael Yang? Kasi dati po,
May mga security po na kasama na ko na dati is doon po yung bahay ni Michael Yang eh. Mga security na dati yung kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang, nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Salamat po, Ginoong Guteza. Ngayon, Mr. Chair, narinig natin kanina yung testimonya ni Yusek Bernardo na Yusek for Regional Operations for Visayas NCR. Ito na. Tinan mo sa haba-haba ng sinabi, yun lang ang tanong ni Ontiveros. Napakagaling mo talaga, Ontiveros. Kinaligtaan mo, lipat. Kunwari lang meron siyang tinanong tapos lipat na siya sa ibang issue. Huwag ka mag-alala, ididiin natin ng lahat ng sinabi niya dito. Kaya, eto, papakinggan pa natin. Kasi napaka-importante nung mga binitawan po ni Sir Orly, itong Marines, itong retired Marines, ha? Ito naman, pakinggan natin, ha? Wait lang. Ito. Ito, ayan. Ito. Yan. Tuloy, ito. Thank you, Mr. Chair. I have one quick question lang po. Babalikan ko lang po si Sir Orly Guteza. Sir Orly, nabanggit niyo ninyo kanina, ilang deliver po kayo kay Speaker, bahay ni Speaker Romualdez from Saldico? Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina is 3 times po. 3 times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yun? Yung una po, nung una is 35. 35 na maleta? Opo. Pagpapunta kay Speaker? Opo. Parang deja vu, di ba? Kasi tinanong na ito kanina, inulit-uli. Meron talagang gustong dito maidiin si Erwin Tulfo dito. Parang gusto niyang magkamali siya Diba? Sa tingin ko, opinion ko lang ito napapansin ko na parang gusto niyang i-booking. Ano ba, pagka makakita lang siya ng loophole. Po, Your okay, Honor. pangalawa? Yung pangalawa is, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. Kayo yung escort nitong okay. Opo. Pangatlo po? Ang pangatlo nasa 15. Okay. Puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo? Opo, yung mga ginagamit yung sasakyan ni Kong Saldi. Anong sasakyan po yun? Yung backup niya? Isa yung ano ba ito? Yung high-is na kulay white na bullet drop. Tapos may ginagamit kami na red plate dati na yung... Yung kinakargahan ho ninyo. Kasi kailangan natin ma-establish ito para kasi mamaya pag inimbita ho natin para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga ginagamit. Tapos yung GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po, nagkasya po doon sa Light Ace at saka Suburban. 37 na... Bali, 3 sasakyan po yun, Your Honor. 3 sasakyan po, Opo. Nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. Opo. So, ilang buwan po yun? Kung matatandaan nyo, 3 times a week, ilang buwan po? 7? Yung 3 deliver ko po isa sa period lang po siya ng December po siya Sa December, 3 beses ka nag-deliver sa bahay ni... hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nagde-deliver. Okay. Wala ko kayong idea kung magkano lahat yon. Wala po kayong idea. May idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo, di-deliver nyo po doon sa bahay ni Speaker? Yung sa 35, yun nga ho, na may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat malita. Okay. Which is, nakalagay po sa kanya is 48. Mm-hmm. Ang taas po nun is malaki, yung mga rimuwa na malita. Malita. 48 million ang isa. Siguro po, yun ang niya. Parang big time pala. Kasi ang bigat po niyan. Paki-describe mo nga, gaano kalaki, anong para sa kaalaman ninyo kasi hindi ito yung ordinaryong maleta Rimowa. Siyala. Doon pa lang. Sa akin na lang yung kahit yung maleta lang. Kasi maraming ako sanay tayo dyan sa maleta. Maliit, medium, tapos large, at saka yung talagang pinaka-large, yung parang mataas na sobra yun Tapos ang laki nun, ganun. Yan minsan hindi pinapayagan sa eroplano dahil sa sobrang laki. Minsan Pero since Rimowa ito, pag international, malamang pinapayagan ito. Pero malaki ito. Describe mo kung nakatayo yung bagahe. Pag tumayo. Bakit kaya tumatawa yung iba?
Kasi sinusubukan nilang i-discredit yung, kasya ba yung 48 million doon? Mga gunggong, hindi pa kasi kayo nakahawak eh. Kasya, alam mo ba ang 1 million, kaya mong, ano lang yan eh, lalong-lalo na yung bago na, alam mo yun, yung bago na manipis. Ganyan lang, 100,000 eh. Walang biro, hindi ako nagbibiro ho. Kaya pagka 1 million, mga 1, 2, 3, ganyan lang. So kasya talaga ang, isipin mo 1 million ganyan. So 48 million, 48 lang na ganyan, kasyang-kasya sa maleta. Po ako, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat eh. Yun. Akala nyo siguro yung maliit lang yung large lang, yung ginagamit usually sa mga pambiyahe. Hindi ho gano'n, mas malaki ho yun. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos eh. Kita mo, pati yung pagbuhat, kabisado niya yung timbang, isang sakong bigas, mga 50 kilos. Tingnan mo may itatanong mamaya to confirm this. Bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo sa bahay? transfer sa other sakyan po pag ano. Okay, so 2, 3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, 18 po na mga maleta, 3 times a week. Yes, sir. Yun po yung actual na dutihan ko during the time. Pero yung iba, meron pang iba, base doon po sa inyong group chat, may mga deliveries po kung wala po kayo. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I will have one last question. Nagpadala po sa akin dito ng... Hindi lang po, natatawa kasi si Mrs. Diskaya, kabisado rin nila yung mga sizes. Ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang kasi sanay din kayo. Sige nga, tingnan nga natin kung confirm ang ganong kalaki. Hawak na malaking pera eh. Kadalasan po, sa 1 million po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po nun ay 1 kilo. So sa 1 million, 1 kilo. Kaya nga may code sila eh. Ilang kilo ba yan? Pag sinabi mong, hindi, totoo ito sa mga lagayan yan. Sa mga mayayaman, 1 kilo yan. Kaya nga, ay kilo the money, ganun eh. 1 kilo, 1 million. So tama nga. Nung mananabong na dati. Sana lang talaga, nako-convert ang kilo ng tao, no? Yung timbang ng tao sa milyon. Milyonaryo na si Boss Dada at si Jay Guevara. Kung nako-convert lang sa kilo yun, no? Namin kasama rito. 1 kilo, 1 milyon. 1 million, so 50 kilos nga. 50. Okay, but before I end my questioning to Mr. Orly, okay. All right. Ito po ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Diretso po kay Saldi ko. Yes, Your Honor. Okay, kasi po pinadalan po ako dito ng... Nako, ayan na, ibubuking pa kunwari. From Coca-Cola, dumiretso na kay Saldi ko. Sabi niya, yes, Your Honor. Yun daw yung trabaho niya. Nung retired na siya, okay? From Coca-Cola, napunta kay Saldi ko. May bubuking kunwari si Erwin. Sandali, may iba kang trabaho Kala mo Sa Malacanang po ito, mukhang ang background po sa inyo pong biodata, meron po ditong background, work experience. Kayo po ito Master Sergeant Orly Gutesa, tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personnel, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, BIP Security, Presidential Communication. Naku po, sabi niya, mukhang malalaglag sa upuan itong si Sir Orly kasi nagsinungaling. Tingnan mo, bara ni Orly, Operation Office, BIP Security, Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Okay. Gago! Ala siguro ni Erwin, madadali niya. Hindi, sinasabi niya from Coca-Cola to Zaldico, yung retired na siya. Pero during the time na hindi pa siya retired, marami siyang bini-IP. Okay? Na mga politiko, which is part of their job. May ganyan po. Bawat unit po, may mga may kanya-kanyang unit sa military din na pwedeng intelligence sumasama, nag-e-escort sa mga
VIP for, I don't know, national security whatsoever. Pero part yun ng trabaho nila. Akala ko pa parang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. That's all, Mr. Chair. That's all my question. Thank you. From galing sa Coca-Cola. Retired nga yun eh. Linawin mo. Ang sinabi niya, nung retired na ako, nagtatrabaho ko sa Coca-Cola tapos kinuha ko ni saldi ko. Gago! Thank you, Senator Tulfo. Senator J.B. Arcito. Mr. Chair, consider that si Congressman Tiangco requested that meron pa siyang prior commitment. Grabe talaga ito mga senator na ito. No? Ang dami ng revelasyon. Ito mga pinapakita ko sa inyo. Ito lang yung mga nagtanong kay Sir Orly. Ha? Ang daming revelasyon ni Orly. Yung iba, ang interest sa iba. Hindi ko magets. Ang interest nila, papaano ba nagkakaroon ng ano dito sa DPWH? Bakit ba yung ganito? Ito na nga, oh. Ito na. Mismong Speaker of the House ang may kagagawan. Yan ang sinasabi ni Orly. Huwag na kayo magpaikot-ikot. Ewan ko sa inyo, Oh, ito pa. Papa, Jesus, talaga nga naman, oo. Kaya nakakarindi. Ang tagal-tagal ng oras dito kay... Ito. Ang tagal ng oras nila dito kay ano. Yan. Kay Dolphy. Ay, Dolphy. Sorry. Medyo hawig po kasi siya ni Dolphy. Sumalangit nawa. Oo. Ang tagal lagi doon. Hindi naman yun ang focus natin dito eh. Ito pa. Tuloy. Ay makakapagpatunay ka sa pamagitan ng ledger na yung isinalaysay mong nakuha nilang bahagi, sabihin na nating payoff, ay talagang mapapatibayan mo sa mga internal ledgers na maaring mai-produce mo kung sakasakaling ito ay hihingin sa'yo ng komite. Yes po, Your Honor. Yung iba po kasi... Interesado sa buhay mo? Chat po. Tsaka calls. Pero yung chat, documented ba yun? Meron ka? Meron din po, Your Honor, pero wala po sa akin ngayon yung cellphone ko. Ibig ko sabihin, documentary evidence o kaya pagkatapos sabi mo mula sa Valle Verde dinadala sa bahay ni Congressman Saldico dyan sa may Horizon, sa may BGC. Yes, Your Honor. At sabi mo mula sa 46 luggages, ang binababa nyo na lang ay 35. Yes, Your Honor. Sa Makatwid, merong differential na 11 luggages. Yes, Your Honor. Paano nyo, hindi ba kayo nagtatanong? Teka muna, ang ipinanhik natin 46. Bakit 35 na lang? Baka mamaya hanapin sa atin to. Di ba kayo nag-uusap-usap magkakasama? Sa mga pagkakataon na yun, Your Honor, wala na kaming time para mag-uusap. Ang sinusunod lang namin, pag tumawag na nasa lulod lang kami ng mga luggage na yung sasakyan, then pag natapos proceed na kami doon sa pagde-deliver, Your Honor. Oo nga, ibig ko sabihin, hindi kayo nagtataka. Ang ipinanhik natin, ang dinala natin 46, bakit 35 na lang? Baka tayo hanapan. Hindi na namin alam yun, Your Honor. Wala na kaming idea kung anong nangyari. Ang ibig mo sabihin, kung ano lang yung dadalhin nyo, nagkakasya na lang kayo doon. Yes, Your Honor. Senator Marcolita, kunti lang, Mr. Chair. Yung binabanggit palagi na John Mark at saka sino isa? Dalawa? Tao ni Saldico? John Paul Estrada and Mark Tiksay. Mark Tiksay, Your Honor. I move that they can be, they will be invited for the next hearing, Mr. Chair. Committee Secretary. Wala pa yung dalawa. Ay, sorry. Anong nangyari doon? Mr. Chair? Yes, with the indulgence of... with the indulgence of Senator Marcoleta, request lang po sa Chair. Ayan. So, ayan po. Pero may mga issue pa. Daanan lang natin bago po tayo magtapos. May mga issue pa na tila lumabas ngayon. Ito nga po papakita lang natin. Ito pong issue na lilinawin natin ay itong kay Joel Villanueva. Kasi tila yung iba inililihis ang issue
at tila ang kanilang packaging ay isisi sa mga senador, di ba? Kasama na dyan si Jinggoy, si Villanueva at saka si Chis Escudero. Pero in reality, ito talaga ang tunay na issue, itong kay Romualdez. Ito, tingnan ninyo kung paano nila i-package na para isisi sa mga senador. Ito hindi natin pinagtatanggol si Villanueva. Kaya lang huling-huli mo Huling-huli mo na nililihis nila yung issue. 'Di ba? Kasi sandali, parang out of nowhere, ganun lang palalakihin ng sobrang-sobra ng media para hindi kaya nga 'di ba nangyari? Si Diskaya nagsalita. Sinabi si Speaker, sinabi si Zaldico. Ang ginawa, tinambunan ng kamera. Unti-unti na lumalabas yung mga senador, si Jinggoy, si Chis Escudero at saka si Villanueva. Yan ang inaano nila 'di ba? Tapos biglang lumabas to, nagulat sila. Kita mo hindi pinansin ng ibang senador? Ganun katarantado. Biglang hindi pinansin masyado ng ibang senador na maiingay pagdating sa kapwa senador nila. 'Di ba? Tapos ang ginawa nila, medyo pinipitik-pitik nila ng konti yung kapwa senador nila. 'Di ba? Para malihis doon. Kaya lang sobrang laki nung kay Romualdez at saka kay Zaldico. Pero tingnan natin kung paano nila sinusubukang ilihis. Mga representative na sinasabi nila, may lumabas sa akin na... Yes po. So yung binigay nyo na pera, 150. Sinabi nare-recall ko lang yung kaso na binanggit nyo about Senator Joel Villanueva. Ayan. Sabi nyo, wala siyang project doon. Pero Engineer Alcantara, sabi niya wala siyang project doon. Yung hiningi niya hindi na-approve. Pero how come na meron kayong binigay na SOP sa kanya? Kung SOP man tawag noon, bakit ka nagbigay doon na wala man siyang project na na-approve na ni-request niya sa inyo? Your Honor, nung po sa affidavit ko, alam po namin 1.5 billion po yung gusto niyang request na allocation po sa mga multipurpose building, roads and other structure po. Eto malinaw, hindi po sa flood control. Nagre-request siya na gawa ng proyekto yung mga mga building at kung ano-ano pa. Hindi ho sa flood control. Malinaw yan. Yung allocation po talaga at that time, tulad po na sinabi ko na nakaraang hearing, 600 lang po. Kami pa yung lumapit ni boss kay Sec kung paano po mapagbibigyan sana si Senator Joel at 1.5. Ang allocation na lang pong natitira ay parang 600 po. So, nag-isip po kami ng paraan na paano po ma-match in terms of proponent yung 1.5B maging ang initial computation po namin ay 150. So, nag-submit po ako ng... Tandaan nyo ito sinasabi niyang proponent ay inassume lang nila na humihingi na ng 150 million or something. Okay? Pero, wala naman sinasabing ganun si Villanueva. Okay? Kaya nag-isip sila kung anong pwede nilang gawin kasi hindi nga kakayanin yung 1.5 billion. So nag-isip sila kung magkano ang ilalagay na project. Ito yung sarili lang nilang desisyon ito hindi kay Villanueva. 600 worth ng flood control at 25% magmamatch po dun sa 150. Sinabit po namin sa Manila po. Pero yung flood control na yun, na project sinabi mo, hindi alam ni Senator Villanueva. Galit po kasi siya doon. Galit siya sa flood control. Ayan, malinaw. Galit si Villanueva sa flood control. So hindi talaga flood control ang issue. 'Di ba? Ibig sabihin talagang hindi ho nanghihingi yung mama. Yes po. Ilang taon na yan, sige sigaw-sigaw dito sa hearing na ayaw niya flood control. Pero bakit ka naglagay ng project doon na i-dedicate mo sa kanya? Wala kang paalam sa kanya. Bakit kayo gumawa ng gano'n? Kasi nga po, nung time na yon, nag-iisip po kami ng paraan para ma-accommodate yung 1.5B na request na multipurpose building. So nag-usap po kami, nireport ko po kay... So yung in short, diskarte na ninyo yon ni Yusek Bernardo. So diskarte lang nila yon.
hindi sila hininga ng flood control. Yan kasi yung pinalalabas ng ibang pahayagan para malihis yung issue kay Romualdez at kay Zaldico. 'Di ba? Ang linaw niya na walang partisipasyon si Villanueva sa desisyon nitong mamanto. Yes po. Mag-flood control kayo para sa kanya without his knowledge. Para makapagbigay kayo sa kanya. Yes po. So, yung binigay nyo na pera, hiningi ba niya yun sa inyo? Hindi po, Your Honor. Ayan, malinaw. Hindi niya hiningi. Wala siyang hinihingi. Hindi niya hiningi ang pera na dineliver mo. Ako po ang gumawa ng paraan para masatisfy lang po yung request na 1.5B. So, makonsider mo ba yung pera na yon na is OP yun? Ang sabi ko para po, kay Senator Villanueva? Ang sabi ko po doon sa tao niya, pag sabi mo kay boss, ito'y tulong. Tulong? Ito po sinasabi ko po. Voluntaryo mong tulong? Opo, pero hindi niyo po alam doon ko po kinuha doon sa... Hindi niya alam na galing sa flood control project yon. Yes po, Your Honor. Nagegets din nyo, ladies and gentlemen. Kasi totoo naman din, wag tayo magpaka-hipokrito. May mga tumutulong sa senador para sa mga susunod nilang eleksyon. Mga ano yan. Yan po talaga ay ginagawa din ng iba't ibang tao para tumulong, sumuporta sa ano. Dito, malinaw na basta lang binigyan. Wala naman pong hiningi si Villanueva. Pangalawa, aside from walang hiningi, hindi ho niya sinabi na ito, galing ito sa proyekto ng gobyerno. Ito'y suporta lang sa iyo. 'Di ba? Ngayon, ang tanong, tinanggap ba niya? O sino ba tumanggap? So you have to be clear with that dahil yes po. Yun lang. Yes, Mr. Chair, may I po? Hindi ko po maalala yung binabanggit niya na naririnig ko lang po nagkakaproblema kay Senator Joel Villanueva doon sa Baykam po kasi minsan nakakausap lang namin siya at parang humingi po kami ng tulong sa kanya pagka po sa Baykam po kasi sa budget hearing po kasi ay medyo talagang si Senator Joel so kami po nagsabi ko sa kanya kung paano makatutulungan si Senator Joel. So hindi ko po maalala kung paano pong na sinasabi niya na nagbigay ng 600 million na pondo kasi yung pong pondo na yon parang siya naman po ang nag-implement. Siya rin po ang kausap kung kausap po niya si Senator Joel, hindi ko na po masundan. So naglilinis ho ng kamay si ito. Wala siyang kinalaman doon sa desisyon nito ni Alcantara. Yun, Mr. Chair. Nabanggit lang po niya yung problemang ganon, pero hindi po ako aware na gaano doon sa sinasabi niyang flood control. Hindi po. Kaya nga, gusto kong sabihin sa inyo, kung sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na naghumingi na flood control sa inyo, I am sure hindi yan nangyari. No, Your Honor. Sabi ko nga po, hindi po. Ako po yung nagawa po. Pero kung sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, sigurado ako hindi tatanggapin yun, magwawala yun. I agree, Your Honor. Kaya hindi ko po sinabi. Kita nyo? Pambihira, no? So, yung imahe ni Villanueva na mantakin mo na nadungisan nang wala naman pala siyang kinalaman. Anak ka ng putang shit. Gago! Hindi ba, wala ho siyang kinalaman, gumawa lang to ng sarili, tapos hindi humingi at hindi nga niya masabi kung natanggap ba ni Villanueva. Di ba? Binigay lang niya sa tao na kung saan sinasabi tao daw ni Villanueva. Kasi alam mo, maraming ganyan. Honestly, maraming ganyan sa Senado, yung gagamitin lang yung pangalan without knowing na ito ba talaga yung tao nitong certain. Di ba naalala nyo yung Beng? Nagkiklaim siya na empleyado daw siya ni Jinggoy. Tapos eventually sinabi ng Senate
na hindi naman pala siya empleyado ni Jinggoy kung hindi empleyado ng Blue Ribbon. Pero that person is claiming to be, allegedly claiming to be, empleyado siya ni Jinggoy para lang daw makakuha or something. Hindi natin kasi alam, maraming demonyo sa mundo na ito. Yung gagamitin yung pangalan ni ganito para lang makakuha, makahingi ng pera or something. I'm not saying na ganun si Beng, ha? Ang sinasabi lang natin, maraming ganyan tao na ginagamit yung mga senador, ginagamit yung mga kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, ganyan din eh. Ang daming gumagamit. O sa mga tao ni Duterte, sasabihin, utos ni Duterte, utos ni ganito. Pero in reality, wala po. Malinaw po kasi yan. Unless, katulad nung isa na si Orly, sa bahay mismo diniliber. Ang laki ng difference. Dito claiming lang. Yung isa, sa bahay mismo idiniliber. Hindi ka makakatanggi doon. Alam ang kumpletong bahay mo. Di ba? Oh, ito pa kasi importante rin. Milyon-milyong piso raw ang ito, importante rin ito, yung kay Cheese Escudero naman din. Oh, isa pang naku po, talaga nga naman. Milyon-milyong piso raw ang Sandali. Sorry. Eto. Milyon-milyong piso raw ang personal na dinadala ni Bernardo sa opisina ng mga dawit at kung saan-saan pa. Narito ang Express Report ni Mean Los Baños. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa mga anomalya sa flood control projects, inamin ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na hindi siya naging tapat sa pagtupad ng tungkulin sa pamahalaan. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan. Gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Sa kanyang affidavit, idinawit ni Bernardo si Ako Bicol Representative Zaldico na dati ring House Appropriations Committee Chairman. Inulit niya ang naunang kwento ni dating DPWH official Henry Alcantara na 25% daw ang komisyon ni Ko sa mga proyektong ipinapababa niya. Ang 20% naman ay paghahatian daw nila Alcantara at Bernardo. Sunod niyang binanggit ang dating Senate President na si Cheese Escudero. Kinausap umano siya ng kaibigan at campaign contributor ni Senator Escudero na si Maynard Ngu. Nagkasundo raw sila sa 20% na kickback mula sa mga proyektong naipasok sa General Appropriations Act. Mismong si Bernardo pa nga raw ang nagdala ng 20% ng 800 million o nasa 160 million pesos na cash kay Ngu na para umano kay Escudero. I ask, boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, okay. Deliveries of cash were personally made to me. Eto, isa na naman ito. Hindi ho direktang si Escudero. May iba. Ibig sabihin, hindi tayo sigurado kung talagang si Escudero ba yung nakakatanggap. Di ba? Tandaan niya, ang kausap niya is another contractor. Hindi natin, kasi alam mo, ito hindi natin alam kung, hindi ko sinasabing masama yung contractor. I'm not implying anything. But is it possible na gano'n na nangyayari? Kasi remember, yung contractor na yon ay contributor ni isa sa campaign ni Escudero. Kung bumabawi ito, kasi sandali, nagbigay ako kay Escudero O nagbigay ako ng ganitong amount kay Escudero during the campaign. Kaya kailangan mabawi ko yan. So ginamit niya ngayon yung pangalan ni Escudero para mangingi dito sa USEC na ito ng DPWH. Tingnan natin, tuloy. By me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Kinumpirma rin ni Bernardo na hiniling ni COA Commissioner Mario Lipana na ma-refer siya sa mga opisyal ng DPWH Bulacan. Pero hindi niya raw alam kung nakakuha siya ng proyekto doon. Damay rin si DepEd Undersecretary Give Olivar na dating tauhan daw ni ex-Senator Bong Revilla. Humingi rin daw siya ng listahan ng proyekto at aabot sa 2.85 billion pesos ang nasumite ni na Bernardo. 15% naman daw ang kickback ni Olivar. In his words, boss, 15 yan. Engineer Alcantara from time to time would collect and deliver the agreed 15% commitment to me, which I delivered or cost to be delivered to Yusek Olivar in Magallanes, Makati, and other places. Si Revilla, personal daw na nakausap ni Bernardo noong 2024. 25% naman daw ng komisyon ang napagkasunduan nila ni Revilla.
Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. 15% naman daw ang hinihinging commitment ng staff ni Senator Nancy Binay nang tawagan umano si Bernardo. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, a staff of trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment for about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay. Kasunod ng mga pasabog na ito, nag-a-apply na raw para sa Witness Protection Program si Bernardo ayon sa Department of Justice. Isinama siya sa tanggapan ng DOJ at ibabalik ngayong hapon. Dyan, para lang Mariing itinanggi ni Senator Chisa Escudero at Makati Mayor Nancy Binay ang mga ibinatong aligasyon laban sa kanila. Sa isang pahayag, ginit ni Escudero na tila may plano para atakihin ang Senado at sirain ang institusyon. Marahil ginagamit daw ito para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga tunay na may sala. Kaya nga ako ito rin ang paniniwala ko Tingin ko talagang ililihis kay Escudero yung issue para hindi tamaan si Romualdez. Tingnan ninyo, ang focus ng media lagi na lang Escudero, Escudero, Escudero. Sa tingin ko lang yan ang magiging focus ng media ngayon. Instead na si Romualdez na kung saan talagang obvious na tsaka si Zaldico, ang hahabulin nila si Escudero. Tingnan ninyo. Ganyan kawalang niya hindi na, sabi ko nga sa inyo, di ba? Bakit? Sino ho ba may-ari at may shares, may stocks sa media? Si Escudero po ba? Ay nako, maniwala kayo sa hindi, ito napaka-obvious na. Pag wala pang kumilos laban kay Romualdez, kasi simple lang po finifreeze nyo yung asset ni Jinggoy at saka ni pangalan nito, ni Villanueva, at saka ngayon ni Escudero, pati si Bong Revilla, lahat ng kalaban. Di ba? Inaano ninyo, finifreeze ninyo. Sige, karapatan nyo yan, pero maging patas kayo. Di ba? Maging patas kayo. Dapat pati si Romualdez at saka si Zaldico, totally freeze nyo na lahat. O ngayon, si Zaldico, inaano na nila. Sige, okay yan. Kasi nilalaglag din ng administrasyon Pero si Romualdez kaya? Maganda nga ipatawag yan dyan Kasi sa totoo lang, hindi ako naniniwala dun sa parliamentary courtesy na yan. Bakit si BP Sara Duterte di in-extend ng parliamentary courtesy sa Kamara? Pinatawag pa rin. Inimbestigahan pa rin. Sana si Romualdez humarap din dyan sa Senate. Imbestigahan din. Harapin niya rin itong mga nag-a-accuse sa kanya. Wala Soto, tsaka Lacson. May bayag ba kayo na gawin yan? Ako nagtatanong lang. O yung tapang ninyo hanggang dyan lang? Kasi kung hanggang dyan lang ang tapang ninyo, dapat papalitan na kayo. Dapat talaga iniimbitahan niya si Romualdez. Hindi pwedeng ligtas dito si Romualdez. Tingnan mo yung akusasyon dun sa ibang senador, wala silang direct contact, wala silang direct knowledge. Basta kung sino-sino lang ang nakausap nila. Dito, mismong staff, mismong hinatid sa bahay. And yet, bakit ganun? May bias na pagtingin. Naku po, matindi ito. Kaya mga kababayan, bantayan po natin itong mga issue na ito dahil marami pa ito, masalimuot ito. Talagang sigurado tayo na may mga mabubuking pa, lalo na yung biglang pagharang sa salitang Malacanang. Ewan ko ba? Lacson. Basta subaybay lang tayo, kaya maganda, mag-subscribe na po kayo dito. Click nyo na rin yung notification bell para sa mga susunod pa nating discussion, video, kayo po ay nai-inform ng mga totoong balita at hindi bias na balita. At hindi bayaran tulad ng mga media. Gago! Sige, maraming salamat po. Ako po si Banat. Bye! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang